Cine Recap PH. Maligayang pagbabalik sa Cine Recap PH. Warning, spoilers ahead. Ang pelikulang itatampok natin ngayon ay patungkol sa isang US Marshal na magdadala sana ng government witness. Ngunit sa kalagitnaan ng kanilang paglalakbay nalaman nila na ang kanilang piloto ay isa palang hitman. Ang pelikulang ito ay ang American thriller adventure film na ipinalabas taong 2025 na pinamagatang Flight Risk. Bago tayo magpatuloy, paki-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Maraming salamat. Sa liblib na bahagi ng Alaska, nagtatago si Winston sa otoridad matapos mahuli ang kanyang dating boss sa mga katiwalian, pero natuntun siya ng lokal na pulisya kasama ang US Marshal na si Madeleine Harris upang dakpin ito. Nakipagsundo si Winston sa Marshal kapalit ang kanyang kaligtasan na nakahanda siyang tumistigo laban sa kanyang dating boss. Agarang pinaalam ni Harris sa kanyang superior ang kahilingan ni Winston at pinagbigyan ito. Ilang araw ang nagdaan, ibabalik na ni Harris si Winston sa Estados Unidos na ngayon ay isa ng testigo. Sumakay sila sa isang private plane na ipinag-alala din nila dahil may kalumaan na ang eroplano na maaaring bumagsak anumang oras. Ganun pa man, kahit si Harris ay wala ding mapagpipilian, nagpapasalamat pa din ito sa kanyang superior na si Caroline dahil ibinalik siya sa serbisyo matapos itong matanggal noon. Maya-maya pa dumating na ang nagpakilalang Daryl Booth, siya ang kanilang magiging piloto sa nasabing flight. Kinumpirma niya pa kung ayaw tabihan ng Marshal ang binabantayan niyang tao, naniniwala naman si Harris na wala din itong mapupuntahan sa liit ng eroplano kaya pinili na niyang sumakay sa harapan. Inihanda na ni Daryl ang eroplano para sa paglipad, nang maayos na ang lahat ay sinimulan na niya ang pagpapalipad kung saan nakaramdam ng kaba si Harris sa eroplano na parang maghihiwalay. Hindi na natiis ni Harris kaya tinanong na niya ang piloto, pinagamit siya nito ng headphones upang magkarinigan sila sa usapan dahil masyadong maingay. Sinubukan ding makipag-usap ni Winston sa kanila pero hindi siya naririnig ng mga ito. Hindi niya rin abot ang headphones sa kanyang harapan dahil sa mga gapos nito sa katawan. Habang nasa himpapawid na sila nausisa ng piloto kung bakit ito nakatali, sinabi ni Harris ang totoo habang nakakaramdam pa din ito ng kaba sa sobrang galaw. Ngunit ang problema ay walang GPS ang eroplano na ayon sa piloto madalas itong nangyayari, pero ipinaliwanag nitong kabisado niya ang daan at binigyan sila ng kasiguraduhan na makakarating ng ligtas. Nagpatuloy na sila sa paglipad matapos tumanggi ng piloto na bumalik. Bigla na lang nagulat ang mga ito nang may nabangga silang ibon na madalas daw nangyayari sa lugar. Dahil sa masyadong mag-alaw ang eroplano, nahulog ang lisensya ng piloto at nakita ito ni Winston sa likuran, laking gulat niya na lang na ibang mukha ang nasa litrato. Naghinala na ito kaya sinubukan niyang ipaalam sa Marshal ngunit hindi siya naririnig. Sobrang nakaramdam ng kaba si Winston dahil takot din itong mamatay. Kinuha niya ang butones sa jacket upang mapansin ng Marshal para sabihin ang nalaman. Nagpanggap itong masama ang pakiramdam at kailangan nilang bumalik ngunit hindi nakinig si Harris, hindi niya rin kasi masabi-sabi ng direkta dahil mas lalong malalagay sila sa alanganin. Binigyan siya ng piloto na magagamit upang kumalma ang pakiramdam. May napansin si Harris na may kahinahinalang dugo sa damit ang piloto pero hindi na niya ito sinabi. Nagtataka na din ang Marshal kung gaano pa sila katagal. Wala pa din kasi itong nakikitang sibilisasyon sa baba kundi puro na lang mga kabundukan. Pinasuri niya na lang ang radyo upang malaman ang lokasyon nila pero wala talagang sumasagot dahil sa mga bundok sa paligid. Hindi na mapalagay si Winston sa likuran na takot at siguradong siya ang target nito. Habang binabaybay pa din nila ang lugar na malayo sa kabihasnan naghinala na si Harris. May tinanong ito patungkol sa nakilalang piloto na naghatid sa kanya, ngunit nagkamali ng sagot ang piloto dahil ang tinutukoy niya ay isang babae. Doon nalaman ni Harris na peke ang piloto nila subalit napigilan siya nito. Nagpangbuno ang dalawa na humantong sa nawala ng malay ang Marshal at inihayag kay Winston na pinadala siya ni Moretti ang dati nitong boss upang patayin siya. Gusto pang mabuhay ni Winston kaya inalok niya ang hitman ng milyong halaga para sa kanyang buhay, pero hindi ito naniniwala sa kanya na mayroon siyang ganoong halaga. Sinabi ni Winston na milyon-milyon ang nakuha niya noon kay Moretti bilang kanyang accountant na nakahanda itong ibayad sa kanya. Nagkakamalay na din si Harris habang patuloy pa ding nakikipagsundo si Winston ngunit tumanggi ang hitman at tinangkang tapusin ang Marshal. Doon na niya nakuha ang pagkakataon gamit ang teaser kung saan nagawang mapatulog ni Harris ang hitman.
Nagpanik si Winston sa takot kaya pinakalma ito ni Harris, pero nagising na naman ang hitman at tinangka na naman siyang patayin dahilan ng nawalan ito ng kontrol sa eroplano na mabilis bumulusok pababa, buti na lang hawak niya pa din ang teaser hanggang tuluyan nang nawalan ng malay ang hitman. Pagkatapos ay agaran nilang ibinalik sa normal ang paglipad ng eroplano na matagumpay na nagawa ni Harris. Pinakawalan na din muna niya si Winston upang tulungan siyang maitali ang hitman nang hindi na makalaban pa. May nakuha sila mula dito na litrato kung saan talagang ang dalawa ang target ng hitman. Ang mas ipinag-alala ni Winston ay kabilang ang kanyang ina sa target nito. Pinakalma ito ng marshal at siniguradong hindi makatakas ang hitman. Ipinagpatuloy na din nila ang pagpapalipad nang hindi alam kung nasaan na sila ngayon. Sinubukang tumawag ni Harris sa radyo para humingi ng tulong, hindi nagtagal may lalaking sumagot sa kanya na nagmula sa aviation frequency, ngunit dahil hindi siya mukhang piloto magsalita iniisip ng nasa radyo ay nangloloko lang ito. Kinumbinsi ito ni Harris at humingi ng tulong dahil hindi niya alam ang pagpapalipad ng eroplano, doon na itinuro sa kanya ang mga kailangang gawin upang manatiling nakalipad ngunit biglang naputol ang tawag. Ganun pa man, umaasa si Winston na tatawag ang nakausap nila sa kinauukulan. Biglang naalala ni Harris na mayroon pala itong dalang satellite phone kaya agaran niyang tinawagan ang kanyang superior upang ipaalam ang kanilang sitwasyon na kailangan nila ng magtuturo ng pagpapalipad. Hiniling niya ding magpadala ng pulisya sa bahay ng ina ni Winston upang magbantay. Kalaunan ng magising ang hitman inalam ni Harris kung paano niya nalaman ang kanilang operasyon, pero binalaan siya nito na pag nagpaputok siya ng baril maaaring matamaan niya ang tangke at babagsak ang eroplano. Nakipagsundo na lang ang marshal na pag itinuro niya ang pagpapalipad hahayaan niya itong makulong ng tahimik, dahil kung hindi pa palabasin niyang bumaliktad ito kay Moretti upang siya ang babalikan. Inilahad ng hitman na galing ito sa kulungan, wala sa kanya ang mga pagbabanta ng marshal dahil sanay siyang makulong. Tumawag na kay Harris ang nagpakilalang Hassan, isang piloto na makakatulong niya sa pagpapalipad at itinuro sa kanya kung paano gamitin ang mga control ng eroplano. Ang kanyang mga taktika upang manatiling kalmado ang marshal ay ang pang-aakit sa kanya at mangakong magpapainom ito pag nakarating sila ng ligtas. Pinapapunta siya ng piloto sa baybayin habang sa kabila nito sinusubukang makatakas ng hitman mula sa pagkakatali. May nakita itong kutsilyo sa ilalim ng upuan pero hindi niya maabot kaya pinagbantaan niya na lang ang ina ni Winston. Nagtataka siya kung paano nalaman ng hitman ang address ng kanyang ina dahil walang ibang nakakaalam bukod sa US Marshals. Naghihinala na si Harris na may traidor sa kanilang ahensya. Tinawagan ulit ito ng kanyang superior upang ipaalam na magsasagawa ng rescue operation sa kanila. Ibinalita din sa kanya na ang tunay na piloto ay natagpuan sa apartment nitong brutal na pinatay. Inalam ni Harris kung sino pang nakakaalam sa operasyon dahil may hinala siyang may traidor. Sinabi ng superior niya na sila lang ng direktor ang nakakaalam ng lahat. Bigla namang isang bundok ang lumitaw sa kanilang harapan na kung hindi maiiwasan ay babangga sila. Sinubukang paangatin ni Harris ang eroplano pero ayaw itong gumalaw. Nakita ni Winston na nakabukas pala ang autopilot, agaran niya itong pinatay at doon na napaakyat ni Harris ang eroplano dahilan nang napunta sa hitman ang kutsilyo. Nagawa ding madala ni Harris ang eroplano sa ligtas at patuloy ulit sa paglipad. Nang makuha ng hitman ang patalim hindi niya rin ito magagamit dahil sa tali sa kanyang mga kamay, kaya gumawa na ito ng ikakagalit ng marshal sa pag-ungkat sa nakaraan na napatay nito ang kanyang huling dinakip. Tinatakot nito si Winston upang wag maniwala sa marshal dahil maaari niya din itong ikamatay. Napika na si Harris kaya nilapitan niya ang hitman upang alamin kung paano niya iyon nalaman dahil ayon ang dahilan ng pagkakatanggal niya noon sa serbisyo. Ngunit patuloy lang itong ginagalit ng hitman dahil may balak pala ito na makuha ang suot niyang salamin para gamitin sa pagtakas. Ipinaliwanag ni Harris kay Winston ang nangyari noon na aksidente lang ang lahat at hindi niya sinadya ang nangyari. Kalaunan kinausap ulit ni Harris ang superior, nagpadala na daw ito ng mga tao para sa pagsundo sa kanila sa paliparan. Gusto sanang makausap ni Harris ang direktor ngunit tumanggi si Caroline dahil masyado na daw lumalala ang sitwasyon. Dahil dito naghinala si Harris na ang kanyang superior ay ang traidor. Direktang tinawagan ni Harris ang opisina ng direktor pero wala ito ayon sa kanyang sekretarya. Pinilit ng marshal na makausap ito sa isang emergency na sitwasyon habang sinusubukan pa ding makatakas ng hitman sa likuran.
Maya-maya pa nakatanggap ang marshal ng tawag mula sa direktor, pinaalam niya ang sitwasyon na may traidor na pinaniniwalaan niyang si Caroline upang mabigo ulit siya sa kanyang misyon. Inalam nito kung nasaan ang deputy at binili na direkta na itong makipag-usap sa kanya mula ngayon. Hindi nagtagal nakita na din nila ang baybayin na sobrang ikinatuwa ng dalawa. Pinaalam nila ito sa piloto at sinabihang sundan lang nila ang baybayin hanggang sa makahanap ito ng palatandaan upang matukoy ang kanilang lokasyon. Biglang may naalala si Harris patungkol sa sinabi ni Winston nang sinusubukan niyang suhulan ng hitman. Meron itong binabayaran noon buwan-buwan sa utos ng kanyang boss na patungo sa San Cote. Naalala niyang doon nakatira ang direktor kaya agaran niyang dinalaan si Caroline na kailangan na nitong tumakas dahil napagkamalan niya itong traidor sa ahensya. Masama ang loob ni Harris sa pagkakamali pero nabaling ang atensyon nila nang may makita silang barko. Pinababa sila ni Hassan upang makuha ang pangalan at ito ang ibinigay ng piloto sa Coast Guard upang malaman ang kanilang lokasyon. Nang makuha ni Hassan ang eksaktong lugar masayang-masaya ang dalawa na ligtas na silang makakauwi. Dahan-dahan na ring pinaliko ng piloto ang eroplano patungo sa kanilang destinasyon ngunit nakawala ang hitman. Tinangkang patayin ang dalawa dahilan ng magkaroon ng malubhang sugat si Winston pero nagawa niyang mailigtas ang marshal. Ngunit nakuha ng hitman ang baril ni Harris at pinaputukan ito. Buti na lang nakita nito ang emergency box at gamit ang flare natamaan niya ang hitman at napatulog gamit ang fire extinguisher. Matapos nito agaran niyang sinuri ang sugat ni Winston na takot dahil iniisip nitong mamamatay na siya. Pinalakas ni Harris ang loob ng witness na hindi niya ito hahayaang mamatay. Tumawag ulit si Hassan upang alamin ang kanilang sitwasyon dahil hindi na niya makontak si Caroline. Pinaalam ni Harris ang nangyari sa kanila na kailangan nila ng medikal na atensyon pagkalapag. Ngunit mayroon pang 20 minuto bago sila makarating. Hiniling ni Harris na bilisan pa ang paglipad ng eroplano pero tumanggi ang piloto dahil mas mabilis maubos ang kanyang gasolina. Wala nang pagpipilian si Harris kaysa mamatay ang witness. Nakahanda siyang makipagsapalaran mailigtas lang ito kaya walang nagawa si Hassan kundi sundin ang marshal. Maya-maya pa tinawagan ni Harris ang opisina ng US Marshal para kumonekta kay Caroline, pero ang direktor na ang sumagot at pinaalam na tama ang hinala nito sa deputy subalit napatay ito sa isang aksidente. Nagulat si Harris sa nalaman at hindi na napigilan ang sarili na sabihin sa direktor na siya ang may kagagawan. Nagalit ito sa pagbebentang ng deputy pero nagbanta si Harris na mayroon siyang mga ebidensya. Matapos nilang mag-usap sinuri niya si Winston na nakakatulog na, nagising naman ang hitman na galit sa marshal na binuhay pa siya nito at nagbantang brutal siyang patayin pag nakatakas. Hindi nagtagal nakita na ni Harris ang runway ng paliparan, inirekomenda sa kanya ng piloto na kailangan muna nilang mag-ensayo sa paglapag upang matuto, ngunit nawala na ng malay si Winston kaya gusto nang lumapag ng direkta ni Harris habang sinusubukan namang makatakas ng hitman. Walang nagawa si Hassan kundi pagbigyan ang kagustuhan ng marshal, agaran niyang itinuro ang mga dapat gawin nito para sa paglapag. Sa likuran pinilit ng makatakas ng hitman kahit ang pagbali sa kanyang mga daliri, naghahanda na rin si Harris na maayos na mailinya ang eroplano sa runway hanggang sa makatakas ang hitman at sinubukan siyang pigilan buti na lang hindi nakuha ang baril niya. Pagkatapos inayos ulit ni Harris ang paglipad, bigla namang namatay ang makina ng eroplano dahil naubusan na pala ito ng gasolina. Sinabi ni Hassan na mas mabuti daw ito upang hindi sumabog ang eroplano kung magkamali ng paglapag. Sa mga gabay ni Hassan pinalapag na ni Harris ang eroplano hanggang sa mag-touchdown. Agaran din itong sinundan ng mga bumbero at ambulansya kung sakaling umabot sa disgrasya. Nawalan na ng control si Harris kung saan nagpaikot-ikot ang eroplano dahilan ng mahulog ang hitman at napatay. Huminto din ang eroplano sa kabila ng hindi na kontrolado at nakaligtas ang dalawa. Inakala din ni Harris na binawian na si Winston, dumating doon ang otoridad upang tulungan sila pero pinauna na niya ito upang madala agad sa ospital. Pagbaba ni Harris ng eroplano, dumating din si Hassan at masayang nagkita ang dalawa sa wakas, pero nabaling ang atensyon ng marshal nang may makita itong opisyal ng pulisya na mukhang kahinahinala. Agaran niyang pinuntahan ang ambulansya kung nasaan si Winston, naabutan niya itong pinagtangkaang patayin buti na lang nagawa niya itong napigilan. Nakita niya din sa telepono ng killer na ang direktor ang tumatawag sa pinagbantaan na dito na siya babagsak. Dito na nagtatapos ang ating kwento, sana nagustuhan nyo. I-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Maraming salamat sa panunood, hanggang sa muli.
Paalam!